Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at atin pong isinasama sa atin pong panalangin ngayong pagdiriwang din ng pandaigdigang araw ng mga lolo at lola at mga nakakatanda. Pwede bang palakpakan natin ang mga lolo't lola? Pasasalamat sa inyo, mga lolo't lola at mga nakakatanda, sa inyo pong patuloy na paggabay sa amin, sa inyo pong mga anak, lalong-lalo na sa inyong mga apo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, matanda ka na.
Ayaw tanggapin? O sabihin nyo na lang, tumatanda ka na. Ayaw pa rin. Wala nang ngipin yan. Puti na ang buhok niyan. No, yung mukha niyan, puro guhit na. Pero in denial pa rin. Bakit ba ayaw nyo tumanda? Bakit ba ayaw nyo maging masaya na matanda na kayo? Iniisip nyo ba dahil matanda na, ibig sabihin malapit nang mamatay? Tandaan nyo po ha, ang paalala sa atin, ang buhay ng tao hanggang 70 lang. Kung malakas-lakas daw at maayos yung lifestyle, hanggang 80. Pero yung iba, lumalagpas ng 90. Meron ba dito, 90 years old na? So, sa gagalangin, walang aabot ng century. Walang makaka-claim ng 100,000. Pero di ba, ang pagtanda ay isang biyaya ng Diyos. Pero ang pagtanda, hindi pwedeng tatanda lang tayo sa edad, sa itsura. Ang mahalaga, mayroon tayong pinagkakatandaan. Ibig sabihin, mayroon tayong may tinataglay tayong karunungan dahil sa lahat ng karanasan at mga natutunan natin sa mga ito. At yan ang karunungan, yan yung dapat nating maipagmalaki. Kung ang mga kabataan, ang hinaasahan natin sa kanila, kalakasan. Sila ang magtatanggol, sila ang magtataguyod. Pero ang nakakatanda, ang mga lolo't lola, ang kanilang kalakasan, karunungan o wisdom. So nilalapitan ba kayo ng inyong mga anak? Nilalapitan ba kayo ng mga apo ninyo para humingi ng guidance? O ayaw nilang lumapit sa inyo kasi ano ba ang pag-uugali meron ng mga lolo't lola? Either nakasimangot, nakasambakol, minsan yung palasigaw, mainit ang ulo, at sasabihin natin, kasi matanda na, kaya mainit ang ulo, mainitin ang ulo, di ba pwede naman tumanda ng yung sinasabi nga nating grow gracefully, grow old gracefully. Yung masaya, yung kinagigiliwan pa rin. Pero bakit ba, ano ba nangyayari? Bakit walang lumalapit para magpagabay? Yan. So magandang mapagnilayan din natin, no? Dahil lahat naman tayo pupunta dyan. Maswerte nga tayo kung umabot tayo sa pagtanda. Nitong nakalipas na mga bagyo, mayroon na mga nawala. Pero magpasalamat ka, umaabot tayo sa ganitong edad. At sa araw na ito, pinapaalala din sa ating lahat, lalo na sa mga nakakatanda, ang isang napakahalagang pamana na dapat ninyong iwan sa inyong pamilya. Ang pagdarasal. Sino ba nagturo sa inyong magdasal? Nawala na kasi sa atin yung sinaunang kaugalian natin na magro-rosaryo, pangungunahan yan ng lolo o ng lola. At yan, dahil nakasanayan, gagawin ng mga anak at gagawin ng mga apo, ipinapasa, ipamana ninyo ang inyong pananampalataya. Yung pagsisimba, natutunan natin yan sa mga lolo't lola, sa mga nakakatanda. Huwag kayong masyadong mag-ipon ng ipapamanang bahay at lupa. Huwag doon. Kasi pag-aaway-awayan lang nila yan. Yan ang magiging dahilan ng pag-iwahiwalay ng inyong mga anak. Minsan kahit nga yung mga apo, di ba? Nag-aaway-away. Dahil sa mga mana-mana na yan o mga pera na yan. Pero kung maiiwanan mo sila ng pamana ng pagdarasal,
nakakatiyak kang aalis ka sa mundong ito at iiwanan mo sila na maayos ang relasyon. Dahil ang napapatibay sa isang pamilya ay ang dasal. Kaya sa araw na ito, tingnan natin, ano bang matututunan natin sa dasal? Sa Ingles, ang dasal ay pray o prayer. Sabihin nyo nga po, pray. Letter P stands for persistent. Yung turuan mo sila. Diba? Dinidevelop kasi rin yan eh. Sa unang pagbasa, sa kwento ni Abraham, di ba? Very persistent si Abraham. Lord, kung mayroong 50, gugunawin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Hindi na. Kung may 45, 30, 35, 20, hanggang 10, di ba? Hindi ito pagiging makulit lang, kundi yung maski na gigiliwan pa ng Diyos na ang iyong dasal ay para din sa kaligtasan ng iba, hindi para sa Kanya. Kaya pinapakiusap ni Abraham na baka naman pwede, huwag mo nang gunawin ang Sodom at Gomorrah kung mayroong 10. Biriin mo, no? At pinakinggan ito ng Panginoon. Hindi pinagalitan si Abraham. Ano ba? Ang gulo-gulo mo ha? Kanina ka pahirit ng hirit. Hindi eh. Kundi pinagbigyan niya si Abraham. Sa kasawiang palad, wala pa sa 10 ang mabuti sa Sodom at Gomorrah, kaya natuloy ang paggunaw. Dito kaya sa gagalangin, may 10 matuwid ba sa gagalangin? Tingnan natin. No? Pero tuloy lang. Dasal lang. Next letter ay R. Relationship. Ano ang sabi ni Kristo sa mga alagad? Nang lumapit ito at magpaturo, Lord, turuan mo naman kami paano manalangin. O ganito, kailangan ma-establish natin yung relasyon natin. Kaya nga, ang unang salita na sinabi ni Kristo, tawagin niyo siyang Ama. Di ba? Ama namin. Yung relasyon natin, hindi tayo alipin, Panginoon, hindi eh. Anak ka, Ama siya. Lumapit ka bilang anak. Tawagin mo siyang Ama. Kasi may relasyon. Kaya kung magdadasal ka, lalapit ka lang kasi may kailangan ka, anong uri yung relasyon yan? Diba, kapag yung mga anak ninyo lalapit lang, maaalala lang kayo kapag wala ng allowance, kapag wala ng pera, anong klaseng relasyon yun? Taga-provide lang? Bangko? Withdrawal lang? Hindi naman nagde-deposit? Hindi naman nag-i-invest? Di ba yung relasyon, ini-invest yan. Unti-unti, dahan-dahan, hanggang sa mayroon na kayong matibay na relasyon. Next letter. A. Yung attitude. Kaya nga sabi ni Kristo, bahagi ng kanyang paalala, pumatok ka, pagbubuksan ka. Humanap ka, makakahanap ka. Yung attitude na hindi pwedeng magdadasal ka dyan, nahuhulog na dito. Sabayan mo ng kilos. Hindi pwedeng tamad-tamaran tayo. Kung mahihingin ka, kumilos ka. Di ba minsan sa mga anak ko, mga tip para sa mga anak dito, kung mahihingiin kayo, ipakita ninyo, nagugas kayo ng plato, naglinis kayo ng bahay. Di ba? Yung paglalambing, nandoon din. Para makuha, may gusto ka, di pagpaguran mo. Hindi yung para bang, di ba? Minsan, very entitled kasi yung mga anak ngayon, ang mga apo, very entitled. Ay, anak mo ako, bigyan mo ako. Karapatan ko yan, bigyan mo ako ng gadget. Pagtrabahuhan mo din, patunayan mo din, nakarapat dapat ka sa nahihingi. Last letter. Why? Matuto tayo. Ibig sabihin salitang why? Yield. Ibig sabihin matuto kang mag-submit. Pasakop. Makinig sa Diyos. Na hindi lahat agad-agad ibibigay.
Hindi lahat ng inihingi mo, ibibigay dahil hindi lahat ng inaakala mong makakapagpasaya ay makakabuti sa iyo. Kaya yan, no? Sana po, lalo na no, sa pamilya, sikapin natin na makapag-invest tayo ng dasal. Kasi ito ang magpapatibay sa bawat isa sa atin. Amen?